Ito ang itsura ng Barangay San Gabriel sa Macabebe, Pampanga taong 1991. May malalawak na lupang sakahan ng palay. Pero makalipas ang mahigit 3 dekada, ito na ang sitwasyon ngayon ng lugar. Mistula na itong isang malawak na dagat, tuluyan na kasing nilamon ng tubig ang komunidad. Ang pamilya Tubig, nasaksihan pa kung paano unti-unting pinalubog ng tubig ang kanilang lugar. Ito ako, batang-bata pa ako dyan. Yan ang palay, tsaka nagkakapag-alaga pa kami ng mga baboy. Maganda yung buhay nun. Isa sa pinaka-naapektuhan ng paglubog ng lugar, ang paaralan kung saan pumapasok sina Cyrene at Liza. Mahirap man, pinipilit nilang itawid ang kanilang mga pangarap. Tuluyan kaya silang lulubog? O may pag-asa pa silang makaahon? Alas 4 ng umaga, sabay na gumising sina Cyrene Tubig, 14 na taong gulang, at kanyang pinsan na si Liza Tubig, 6 na taong gulang. Sira yata yun eh. Kailangan nilang baybayin ang isang tila malawak na lawa para makapasok sa paaralan. Pag po pupunta kami nagbabangka po kami, tapos po yung tatay ko po yung nagsasaguan. Pag po nun malakas yung alon, hindi po kami makahahon. Makalipas ang 20 minuto ng pagsasagwan ng ama ni Cyrene na si Rene, narating na nila ang San Gabriel Elementary School sa Macabebe, Pampanga. Nasa second floor ang classroom ni Cyrene na nasa grade 5 ngayon. Habang si Liza, dahan-dahan na tumawid sa isang tulay na gawa sa pinagtagpi-tagping mga kahoy para marating ang classroom ng grade 1. Hindi ka natatakot? Kaya ko na po magtulay, kaya ko na. Nahuhulog po minsan. May classmate kang nahulog mo dyan? Nagkasugat po siya sa mukha. Sa labas ng classroom, may ilang mga magulang na piniling magbantay hanggang matapos ang klase. Inano ko yung secured ng apo ko, baka malaglag. Kasi baka may mangyari pa, naku, hindi na ko na maibabalik. Taga-taga talaga. Dahil sa sitwasyon ng paaralan, hindi rin daw maiwasan ni Rene na mangamba para sa kaligtasan ng mga bata. Yung focus ko sa work, pero yung isip ko nasa mga bata, kamukha niyan, makasama yung panahon. Kumukulog ay biglang ulan. Every year, lumalaki, ganun. Parang kung sakali, kami rito, biglang mawalan ng bahay, ganun. Sa sitwasyon ng buhay. Kasi yung mga bata, kahit nag-aaral sila,
kailan makatapos kahit may tubig na papalaki o ano man. Mahigit 2 dekada na raw na lubog sa tubig ang covered court ng paaralan. Ang kanilang stage na magagamit sana para sa mga school event, ginawa na lang tambakan ng mga lumang mesa. Sa tapat naman ng covered court, matatagpuan ng 3 classroom na hindi na nagagamit. Lampas kalahati na ng mga silid ang tubig na pumasok dito. Gawa po ng ganyan na po ang sitwasyon, hindi na po possible ang classroom. Kaya po nilipat na po sa ibang building. Dito po, pwede po ang 25 dito, ma'am, hanggang 30. Kakasya po dito. Oh. Tsaka isa pa, delikado na po yung pader nito. Hindi na po maganda yung amoy ng tubig dahil po yung sa mga isdang namamatay, talagang sumasakit po yung tiyan ng mga bata dahil sa amoy. O yun po, tignan niyo yung patay na isda. Maliit pa lang yan, ma'am. Meron pang mas malaki dyan. Sa kabila ng pagtitiis, pursigido pa rin daw si Cyrene na tapusin ang kanyang pag-aaral. Gusto po makapagtapos para po sa liya. Naiyak po siya kaya tinutulungan ko. Ano bang gusto mong maging? Teacher. Pag naging teacher po ako, dito po ako magtuturo. Okay, ingat-ingat kayo sa inyong mga pag-aaral. Ngayong araw ang huling pagpasok ni Teacher Remy bilang principal ng elementary school. Sa paglipat niya sa ibang paaralan, hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw naayos ang sitwasyon ng kanilang eskwelahan. Nakakalungkot. Sabi ko sa kanila, kahit nawala na ako sa school, yung pag-aaral nyo tuloy pa rin. Yung motivation nyo na pagpupursige sa pag-aaral, huwag nyo nga ayahan. Kahit nang ganyan ang sitwasyon ng ating eskwelahan. Sanay na kayo, di ba, sa San Gabriel? Lahat tayo nilulubog yung bahay natin. Sa school, ganun din. Kaya sanay na kayo, sabi kong ganun. Sanay na po yung mga bata. Ayon kay Teacher Femi, may mga plano naman daw ang kanilang lokal na pamahalaan para masolusyonan na ang problema nila sa baha. Meron na pong budget yung aming covered court. Itataas po yan, ma'am. At saka po yung ground ng school. Kasamang ilang taga Municipal Engineering Office ng Macabebe, Pampanga, binisita ng kapitan ng barangay ang eskwelahan. Sa kanilang pagsusukat sa taas ng tubig, umaabot na ng 2 metro o 6 na talampakan ang lalim nito. Lahat ng mga barangay dito sa lugar namin, hinihingan niya ng mga priority projects yung every barangay. Isa sa kasi napaka-importante ng pag-aaral ng mga estudyante rito. Sa pag-iikot namin sa Barangay San Gabriel, nakilala namin ang kapitbahay ni Rene na si Mang Emerson. Natago pa niya ang ilang litrato na kuha noong 1991, panahong hindi pa lubog sa tubig ang kanilang barangay. Actually, ma'am, 1991 pumutok yung pinatubo, di ba? Tapos, 1995 yung huli naming pagani ng palay. Maganda yung buhay nun, kahit mahirap yung pera. Maraming halaman dyan, mga gulay, pwede kang magtanim ng gulay. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, nagsagwan na ulit sila pauwi sa kanilang bahay. Para sa education nila, para makatapos. Kasi di naman pwedeng hindi sila magtapos, ganun. May mga pangarap din kasi mga bata na makapagtapos sa pag-aaral, ganun. Tapos mabigyan ng magandang buhay, kahit di na para sa akin, sa kanila na lang. Ngayon din ang unang araw ng pasukan ng magkakapatid na sina Juan Belino, grade 1 student, Baby Jane, grade 4 student, at Ferdinand na nasa grade 5. Para makapunta ng paaralan, kailangan nilang tawirin ang mga kahoy at kawayang nakatungtong sa tubig at burak. At dahil nagsisimula ng tumaas ang tubig, nagmamadali na ang mag-iina sa paglalakad.
Unang hinatid ni Mariche si Juan Belino sa kanyang classroom. Pero hindi pa agad makakapasok ang mga bata. Dahil tulad ng kanilang bahay, lubog na rin sa tubig ang kanilang eskwelahan. Bago papasukin ng mga bata, pinagtulungan ng ilang mga magulang at guro na limasin ang tubig. Sa tiyaga po ng mga teacher na nagtuturo, maano po talagang mga bata ng San Roque, masipag rin po mag-aral. Taga lang po talagang problema rito, laki lang po ng tubig. Katulad po ngayon yan, ang grade 1 po namin nag-start po kahapon, half day lang. Ngayon po mag-half day lang ulit dahil laki na naman po ng tubig. Maya-maya lang po, may tubig na. Nang masigurong wala ng tubig, isa-isa nang pumasok ang mga grade 1 student ng San Roque Elementary School sa Hagonoy, Bulacan. Ang dalawa pang anak ni Mariche agad namang nakapasok sa classroom. Hindi pa kasi inaabot ng tubig ang kanilang mga kwarto matapos tambakan ng patong-patong na semento. Dahil nakailang tambak na, 3 tambak na nga raw talagang pataas ng pataas yung sahig, malapit na. Ito na nga yung kisame, nahahawakan ko na. Ito namang bintana, halos mga lahati na. Ang sabi nga ng mga teacher dito, hindi nakakayanin ng isa pang tambak para lang maiwas yung mga silid mula dun sa pagpasok ng tubig baha. Dahil kung magtatambak ka pa ulit, wala na, masyado nang malapit itong ceiling. Ayon sa principal ng San Roque Elementary School, ngayong pasukan, nasa mahigit 600 estudyante ang nag-aaral dito. 655 students. Paano po nagkakasya? Ay, marami naman po mga bata dito na kasya naman po ang enrollment namin dito. Kasya pa rin. Napagkakasya pa rin po. Ito po hindi na to ginagamit. Ngayon lang pong taon na to kasi nga ho, tinaas po namin yung 5 kwarto doon. Tapos tinaas po yung pathway paikot. Ayan po. Dito na nagpunta lahat ng tubig. Isa ito sa 3 classroom sa eskwelahang ito na permanently nabahana, sabi ng principal. Dati, ito raw yung classroom para sa mga kinder. So, sa para lang ito, may 9 na kindergarten students at 25 students sana ang makagamit nitong silid-aralan na to. Pero, sabi nga nung principal, talagang mukhang di na magagamit kasi hindi na matanggal yung tubig dito sa loob ng classroom. Kikita nyo naman na marami pa sa mga gamit na kanilang inangat, nandito pa naiiwan sa loob ng classroom, nandito pa yung mga libro. Yung iba nga lang, talagang nagkadikit-dikit na. Ligtas man sa tubig ang ginagamit nilang classroom. Gusto raw sana ni Baby J na magkaroon sila ng espasyo na pwedeng gamitin ng mga estudyante. Ang paligid kasi ng kanilang eskwelahan, hindi na makita dahil pinalubog na ito ng baha. Ito ba dati na lalaroan to? Naabutan niya ba? O ganyan yun na? Ganyan lang po. Itong pathway na ito na nakapalibot sa mga silid ng San Roque Elementary School, ang tanging nalalakaran na lamang ng mga estudyante dito sa paaralang ito. Kahit itong field nila na dapat sana ay lugar para sana makapaglaro sila o kaya makapag-school activity, hindi nila magagawa dyan dahil lubog na to sa baha permanently. Ang sabi nga ng principal, may mga isda na dyan. Dahil permanently lubog na po siya sa baha, ibig sabihin, wala pong free space yung mga bata. Wala po. Kwarto lang po, tsaka itong pathway. So parang wala na silang safe space. Kasi pag alis mo po sa bahay, may tubig na. Pagdating din po dito sa tubig na. Kaya ang ginagawa po namin, minomodular na lang po namin.
Pero hindi pa man nagtatagal ang klase sa classroom ni Juan Belino, nagsisimula na namang tumaas ang tubig na nilimas kaninang umaga. Ang papel ng isang estudyante nahulog sa sahig at nabasa. Minsan nga po, isang bag pa yung nahulog. Meron po pangyayaring gano'n, isang buong bag po nahulog. Kaya po yung anak, ayan, lumipad na naman. Yung isang isang bag nila labas binibilad na lang po namin sa labas kapag gano'n. Hindi po ba yung kwarto natin? Malis nila! May tubig na yung kwarto nila sa Dapat dito! Dapat dito lang! Iba naman ang diskarte ni Teacher Aurora sa kanyang classroom. 3 pump ang binili niya mula sa kanyang sweldo para mapigilan ang pagtaas ng tubig sa silid-aralan. Ayun po, nilagyan lang po ng hose at saka po yung nilagay po siya yun. Tapos nakakonect po siya dito. Pinatay po siya, ayan. Pagka po medyo malakas siya, ito po nilalagay ko. Classroom ko po, yung bahay ko na po kasi ito. Almost 31 years na po ako dito. Inabutan mo pang hindi pa tulubog litaw. Marami na po siyang pagbabago. Hindi po ganyan. So nakita naman po niyo pagpupirsigin namin bilang mga guro, kahit ganito ang aming sitwasyon. So kailangan na yung teacher mismo po ang talagang magsusumikap na ipakita sa kanila na kahit ano man ang mangyari, bata pa rin po ang kailangan namin bigyan ng pagkakataon na maging maganda kinabukasan. Naawa ka ba sa mga estudyante mo, ma'am? Na ganito yung kalagayan ng mga klase? Tapos na ang klase pero mahaba-haba pa ang araw ni Nanay Mariche at Baby Jane. Kailangan nilang kumuha ng mga tinapay sa isang bakery sa kabilang barangay. Ititinda nila ito ng buong maghapon para magkaroon ng panggastos sa mga susunod na araw. Tinapay, be! Magtitinapay ka ba? Wala. Tinapay! Po! 6 na po. Sige po. Neng, 6 na munggo. 20 kababayan. Magkano na tayo? 1, 2, 3, 4. 40, 50. 650 na po tayo ngayon. Maganda po dahil nakalahati na po natin. Ang pagsusumikap ni Nanay Mariche nanggagaling pala sa isang nakalulungkot na karanasan noon. Ang panglima niyang anak namatay matapos mahulog sa tubig noong 2018. Ano po yun, ma'am? Talaga po yun kumbaga sa PWD, maliit yung mga binti. Hindi siya nakakalakad. Akala po niya, naglalaro lang. Nung pag-ano ko po, hinanap ko yung bata, nakita ko na nakadubog na yung mukha. Tapos mga 1 linggo po, nagkasakit siya. Nagsuka tayo po, na-dehydrate. Ang lumabas po yung sa inom ng tubig na marumi. Kasi sabi ko, ang mga anak ko, pag ako nawala, sila ang sa akin, maglilibing. Bakit ako ang naglibing sa anak ko?
Simula nang pumanaw ang anak, siniguro raw ni Mariche na nasa tabi siya ng 5 pa niyang mga anak mula sa bahay hanggang sa paaralan. Kaya sabi ko, nak, tulong-tulong tayo. Yung pag-aaral na hinihingi ko sa inyo, tapusin ninyo. Igagapan ko kayo para matikman niyo yung ginhawa ng buhay ninyo. Ayon sa University of the Philippines Resilience Institute, isa sa itinuturong dahilan ng pagbaha ang land subsidence, isang natural phenomenon kung saan unti-unting bumababa ang lupa. Sa Hagonoy, Bulacan, nakararanas ang bayan ng 109 mm o mahigit 4 na pulgadang subsidence rate o bilis ng paglubog ng lugar bawat taon. Ang Macabebe, Pampanga naman na dating binubuo ng mga palayan, lumulubog ng halos 16 na pulgada bawat taon. Ngayon po, sino po ang makakapokus sa pag-aaral kung ang kanilang mga paa ay babad sa tubig, kung ang kanilang mga gamit ay laging basa? Kaya po talagang yung sinasabing learning crisis, learning poverty, yan po ay nag-uugat sa leadership crisis and leadership poverty. Ang itinuturong dahilan sa likod ng paglubog, excessive groundwater extraction o labis na pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa at rising sea levels o ang pagtaas ng tubig mula sa ating karagatan. Dahil na rin sa ganitong uri ng natural phenomena, naapektuhan ng buhay ng mga residente tulad ng pag-aaral ng mga bata. Katunayan, ayon sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF, isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit malaking porsyento ng mga mag-aaral sa Pilipinas ang hirap sa pagbabasa at hirap makaintindi sa mga subject, ang kawalan ng access sa edukasyon, lalo na sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Ngayon po, sino po ang makakapokus sa pag-aaral kung ang kanilang mga paa ay babad sa tubig, kung ang kanilang mga gamit ay laging basa? Kaya po talagang yung sinasabing learning crisis, learning poverty, yan po ay nag-uugat sa leadership crisis and leadership poverty. Nang makapanayam ng Reporter's Notebook ang Department of Education, siniguro nilang mas pinagtutuunan nila ng pansin ang mga lugar na matagal nang nangangailangan ng tulong. In the long term, meron tayong mga disenyo ng building na open yung first floor so that yung tubig ay posibleng lumagpas kapag bumabaha. Patuloy pa rin namang iisip ng pamamaraan ng DepEd paano tuluyang ma-address ang mga problemang ito. Ayon na rin sa mga eksperto, hindi mapipigilan ang paglubog ng ilang mga bayan sa bansa. Kaya dapat matulungan ang mga residente para patuloy na makapamuhay ng maayos at maitaguyod ang kanilang edukasyon. Alang-alang sa mga batang araw-araw na lumulusong, mga gurong hindi sumusuko, at komunidad na patuloy na tumutulong. Dahil para sa kanila, edukasyon ang kanilang pag-asa para makaahon. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.